The buzz these days is all about the soaring cost of rice in the Philippines. This topic has gained a lot of attention since President Bongbong Marcos talked about it during his campaign, mentioning to slash rice prices by up to 20 pesos per kilo if he became president. However, in his first year in office, prices for many essential goods shot up. The cost of a kilo of rice, which used to be around 30 pesos, has now surged to almost 60 pesos. This seems to have turned against him, as many Filipinos had hoped BBM would bring down prices. According to Bongbong Marcos, the reason for this steep increase lies with smugglers who are manipulating rice stocks. He claimed that when they conducted surprise visits, they found plenty of rice stored in various parts of the Philippines. It appears that opposition parties might be using this issue to undermine the Marcos administration. It seems they've found a way to provoke the people and criticize the president. Marcos highlighted that there's actually no shortage of rice. Instead, he believes smugglers are hoarding it, waiting for prices to climb even higher. President Bongbong Marcos, who also serves as the Secretary of Agriculture, said they're doing their best to tackle this problem. They've made extensive preparations to meet the rice demand. To clarify, Bongbong Marcos didn't exactly promise to bring down prices. He expressed his desire for lower rice prices. It's important to distinguish between dreams and promises here. His statement is more like a vision that, someday during his term, goods prices would decrease. Lastly, suggesting that Filipino people should just adapt to the situation is quite inappropriate. If there are shortcomings in the government, then it's the government's responsibility to find a solution. Telling people to go on a diet because there's no other way to reduce rice prices is not a favorable message to hear. Ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve, mag-stabilize na ang ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na gano'n naman. Ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural, hinahabol at ihaabla natin sila. Sandyang bandang layunin, pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Ang supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve, mag-stabilize na ang ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na gano'n ang mga. Clustering at mga livestock multiplier farms. 300 cluster na ang ating natukoy na binubuo ng halos 900 kooperatiba at may lawak na mahigit na 200,000 hektarya ng bukirin. Upang mas mapabilis at mas mapadali ang pagbuo ng kooperatiba, kakailanganin natin ang suporta ng Kongreso na maamyendahan ang Cooperative Code. Sa pamamagitan nito, unti-unting lalakas ang kanilang produksyon at puwersa sa merkado. Totoo ang kasabihan, mas malapas basta't sama-sama. Pinapalawak natin ang kanilang kaalaman sa makabagong mga teknolohiya at pamamaraan. Isa na rito ang paggamit ng biofertilizer na gawa sa Pilipinas at subok din at maaasahan. Sa balanced fertilizer strategy, gaganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi na nila kailangan pang umasa sa mas mahal at imported na fertilizer. Bilang tulong sa mga magsasaka, namigay ang pamahalaan na mahigit 28,000 mga makabagong makinarya at mga kagamitan sa iba't ibang dako ng Pilipinas.
Sa ilalim ng iba't ibang mga programa ng kagawaran ng agrikultura, namigay ang pamahalaan ng mahigit na 50 milyong binhi ng palay, mahigit 1 milyong binhi ng mais, at sari-saring mga binhi ng gulay. Nagpamigay tayo ng mahigit 100,000 binhi ng nyug at nagpatanim sa halos 10,000 ektarya ng lupa sa buong bansa. Lahat ng mga binhing ito ay makabago, hybrid at mataas ang kalidad. Sa naging pagtaas ng presyo ng gasolina at pataba, nagdala ng kaunting ginhawa ang mga fuel at fertilizer discount vouchers na ating pinamigay sa mga nahihirapang magsasaka. Ang mga natanggap nating donasyon na pataba mula sa China, pinimigay na natin kaagad sa kanila. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Mahalaga ang infrastruktura para masuportahan ang may 14 na milyong ektarya ng sakahan. Inayos natin ang GeoAgriMap ng mga farm-to-market roads ng buong bansa upang maidugtong mabuti ang mga sakahan sa mga pamilihan. Alinsunod dito, karagdagang 600 kilometro ng mga FMR ang ating nilatag sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan din natin ng patubig ang mahigit na 49,000 ektarya ng bukirin sa buong Pilipinas. Nagpagawa tayo ng halos 4,000 mga karagdagang fabrication lab, production at cold storage facility na magagamit ng lahat. Sa tulong ng Kongreso, nakapagpatayo tayo ng 24 na multi-species hatcheries upang maparami ang produksyon ng mga isda. Nakabantay tayo sa anumang banta ng mga sakit at peste na maaring dumapo sa mga pananim at alagang hayop. Malapit na tayong magkaroon ng mga epektibong gamot at bakuna labang sa mga ito. Samantala, pinapalakas natin ang biosecurity levels ng mga alagang hayop bilang panlaban sa sakit. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Tulad ng ating ipinangako, ipinagpatuloy natin ang reformang pangsakahan. Mahalagang haligi ito ng sektor ng agrikultura na ating inaayos. Nitong nakalipas, pinapasan ng mahigit 600,000 benepisyaryo ay tuluyan ng nabura. Sa ngalan ng mga magsasakang ito at ang kanilang mga pamilya, maraming salamat muli sa ating mga mambabatas. Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Kasama na rito ang tubig na ginagamit natin para sa sakahan. Considering its fundamental importance, water security deserves a special focus. Our efforts must not be scattershot, but rather cohesive, centralized, and systematic. So given that urgency, we have created the Water Resources Management Office to specifically handle the delicate job involving this most precious resource. Nakikipag-ugnayan tayo sa Kongreso upang maipasa ang batas para sa pagbuo ng isang Department of Water Resource Management. This year, we have allocated 14.6 billion pesos for water supply projects, which will benefit communities all over the country. Recently, the water supply of NCR and Rizal received a significant boost from the first phase of the Wawa Bulk Water Supply Project. The water supply will increase as the project enters the second phase. We have installed 6,000 rainwater collection systems across the country in preparation for the looming dry spell brought about by El Nino.
One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Our 8.3 trillion peso Build Better More program is currently in progress and being vigorously implemented.